So yung lecture natin today is chapter 3, Fourier sine and Fourier cosine, digital signal processing. So ang pinaka-focus natin is yung Fourier sine series, which is yung tinatawag nating odd function, and yung Fourier cosine series, which is yung atin namang even function. Then kasama din natin dito sa topic na to for this chapter is yung Fourier series of half-range function. So, typo lang yung letter S dito. Dapat R yan para Fourier series of half-range function. Ito yung itsura ng ating Fourier odd and even series. So, f of x, then meron tayo ditong types of functions. So, mag-i-start tayo kay odd. Ang formula na ginagamit natin kapag ka-add yung type ng function is yung ating Fourier sine series. Kapag naman ang type of function natin is even, ang gagamitin nating formula is yung Fourier cosine series. Then kapag neither naman or wala sa odd or wala sa even, ang gagamitin natin is yung Fourier series natin. So note that the odd and even function can also be solved using Fourier series for interval of negative L and L. So mag-start tayo sa Fourier sine series or yung tinatawag nating Fourier odd series. So if yung function natin na f of t is odd, then yung Fourier series natin is magiging f of t is equals to summation of n is equals to 1 to infinity b sub n sine n pi t over L. So, yun yung gagamitin natin. So, for interval naman natin na negative L and L, where yung a sub 0 natin is equals to 0, then yung a sub n is equals to 0, ang gagamitin natin is b sub n is equals to 2 over L integral of 0 to L. Then, f of t sine n pi t over L dt. So, again, ang gagamitin natin kapag odd is itong formula. Kapag naman meron interval na negative L at L, ito yung gagamitin natin, yung pangalawa. Fourier cosine series, also known as the Fourier even series. So, ngayon, nandito naman tayo sa Fourier cosine. Ang gagamitin nating formula kapag ka-even is Fourier cosine series. So, itong formula natin. So, f of t is equals to a sub 0 over 2 plus summation of n equals 1 to infinity a sub n cos n pi t over L. So, ito, ginagamit natin itong formula nito kapag yung function natin is even. So, kaya ginagamitan natin siya ng ganitong formula for Fourier cosine series. Paano naman kung ang kailangan nating i-solve is yung interval na negative L at L? So, ang pinaka-formula pagka na-encounter natin na yung interval is negative L at L is yung a sub 0 is equals to 2 over L integral of 0 to L, then f of t dt. So,
expand natin siya. Sabi dito, di ba, where b sub n is equals to 0. So, ayan yung condition. So, meron tayong a sub n is equals to 2 over L. Then, integral of 0 to L, f of t cos n pi t over L dt. So, note that if yung function natin is neither odd or even function, then ang gagamitin natin is Fourier series. So, ang ibig sabihin nun, kung yung function natin is hindi nabibilang sa even function for Fourier cosine series or dun sa odd function which is yung Fourier sine series natin, then ang gagamitin daw natin is yung formula ng Fourier series. So, ito yung first example natin. Sketch the graph of the following. F of t is equals to t raised to 2. Then, negative 2 is less than t. And t is less than 2. So, f parenthesis t plus 4 is equals to f of t. So, over the interval ng negative 6, then less than t, so si t less than 6. Ngayon, ang tanong, determine whether the function is odd, even, or neither function. Hence, find the Fourier series of the function. So, didetermine daw natin kung gagamitan ba natin siya ng odd function, ng even function, or yung neither function which is yung gumagamit ng Fourier series na formula. So, for the solution, una, i-sketch muna natin yung f of t. So, di ba sabi sa f of t is equals to t raised to 2. So, yung value kanina is negative 2 is less than or equal to t. Then, si t is less than or equal to 2. Then, with t is equals to 4, i-extend natin yung plot within the interval. So, yung next natin is yung binanggit dun sa given which is negative 6 is less than or equal to t. Then, si t is less than or equal to 6. So, uulitin lang natin yung pag-plot. So, ganito yung nangyari sa pag-plot natin. So, yung negative 2, then yung 2, tapos yung interval negative 6 and 6. So, ito yung negative 2 and 2, wherein makikita natin yung f of t natin na t raised to 2. Ito yung itsura. So, pag sinolve natin, or i-sketch na natin, ito yung magiging solution. So, since sa example 1 natin, yung na-conclude natin is Fourier series siya ng cosine. So, Fourier cosine series, sorry. So, ngayon, ang formula ng Fourier cosine series natin, di ba, is ito. Yung f of t is equals to a sub 0 over 2 plus yung summation of n equals 1 to infinity, then a sub n cos n pi t over L. Wherein yung L natin, ang magiging value ng L natin is 2. So, pagka papalitan natin yung value ng L into 2. Then, yung B sub n is, ang value niya magiging 0. So, start natin yung formula. So, A sub 0 is equals to 2 over L. Then,
integral of 0 to L, f of t dt is equals to 2 over 2, then integral of 0 to 2, t raised to 2 dt equals t raised to 3 over 3, then equals 8 over 3. So, a sub n is equals to 2 over L, tapos integral of 0 to L, f of t, then lalagay na natin itong part ng formula na to, which is yung cos n pi t over L. So, lagyan natin ng itong part is ito yan. So, mapapansin natin yung formula part na ito, yung cos n pi t over L is makikita natin dito sa part na to. So, cos n pi t over L dt, then 2 over 2, integral of 0 to 2, t raised to 2 cos n pi t over 2 dt. So, naka-tabular method tayo. So, diba ito yung formula? Ngayon, iaayos natin. Diba sabi natin dito, yung value ni L is equals to 2. So, kung ang value ni L is equals to 2, pagdating dito sa, wait lang, lagyan natin ng ibang color. Pagdating dito sa equal, magiging, yung value ng L, si L yan, di ba? Magiging value niya ay 2 kasi alam natin na ang value niya, ulitin ko lang. So, di ba ito si L. So, pag tumawid na siya sa equal sign, mabe-replace na yung value ni L ng 2 kasi L is equals to 2. Ngayon, 'di ba, tumawid na siya sa equal sign. So, dito na natin i-simplify. So, naging 2 na yung value ni L kanina. Tapos, integral of 0 to 2, hindi naman natin babaguhin yan. Ngayon, itong t raised to 2 cos n pi t over 2. Since kanina, di ba, L pa siya? L. So, si L natin, since tumuwid na siya dito sa equal sign, yung L magiging value niya ay 2. Kumbaga, lahat ng L natin, L is equals to 2. Kasi ayun yung nakalagay dito. So, nagets niyo ba? Bale, ulitin natin. Si A sub n is equals to 2 over L. So, yung L dito, pag tumawid na siya ng equal sign is masasubstitute na natin yung value ni L, which is yung, yan. So, hinighlight ko lang yung, so, masasubstitute na natin yung value ni L. Alam natin yung value is 2. So, kaya nagkaroon tayo ng 2 dito at ng 2 dun sa dulong part. Then, ang ginamit natin is tabular method. So, pag dinext natin to, ito yung simplified kanina. So, naging A
sub n is equals to, tawag doon, a sub n is equals to interval of 0 to 2, t raised to 2, cos n pi t over 2 dt. So, di ba, palitan na natin yung value. Ang next natin gagawin is isosolve natin to. So, para ma-solve natin, di-distribute natin yung integral. So, 2t raised to 2 over n pi, tapos sin n pi t over 2 plus yung 8t over n pi raised to 2 cos yung n pi t over 2 minus 16, then n pi raised to 3 sin n pi t over 2. So, papansin natin, yung integral natin is same pa rin naman, which is 0 to 2. Ngayon, isa-simplify natin to. Yung nandito sa gilid is yung diff nila and yung integ. So, naka-arrow naman. So, yung positive t raised to 2 magiging 2 over n pi sin nrt over 2. So, ito yun. So, yung part na yun, ito siya. Tapos, etong plus 8t over n pi raised to 2, etong cos n pi t raised to 2 is nakuha natin dito sa part na to. Which is, ito yung nandun sa, wait lang. Ito yung nandito sa simplified. Since dito, mapapansin natin, alam na natin kung saan nanggaling yung cos. Ngayon, punta tayo dito sa baba. So, 8 over n pi sin n pi plus yung value natin kanina ng 16 n pi raised to 2. Tapos, yung cos n pi minus 16 n pi raised to 3. So, itong 16 n pi, itong part na to, is ito rin yun. So, kumbaga binabalang natin. Tapos, ito, yung simplified version nito, is itong 16 over n pi raised to 2. Diba? So, since na-cancel na natin yung sin n pi, so cancel, 0 na yan. 0 na rin itong dito kasi na-cancel na natin. Ang matitira na lang dyan, or ang pinakamatitira na lang dyan is yung 16 over n pi raised to 3. So, may negative Huwag yung kalimutan yung negative. So, bakit ito na lang yung natira? Kasi yung sin n pi na dito sa last part and dito sa unang part is na-cancel natin. So, ibig sabihin 0 na sila or canceled. Then, yung ito naman, yung nasa baba, may sin din siya, di ba? So, ika-cancel din natin kasi cancel na yung mga sin n pi.
Kaya, ang simplified version na lang, kasi siya yung nandito, 'di ba? So, siya na lang yung natira kasi isa lang, pareho naman sila, so canceled na yung isang part. So, pag sinimplify natin, ang natira na lang is yung, wait lang, highlight natin. Is itong part. Bakit itong part na lang yung natira? Kasi, yung 16 over n pi raised to 2, um, siya lang yung hindi na-cancel. Dahil ang value nito, so tingnan nyo na lang, so ang value nitong may highlight nating orange, at itong may highlight na orange ulit, so pwede nyo na siyang pag-isahin, 'di ba? Kaya naging negative 1 kasi negative plus negative, positive. So positive plus negative, negative. Kaya negative 1 pa rin yung part na to. While yung sa yellow, since siya na lang talaga yung natira, as is na lang natin siyang kokopyahin. So, 16 over n pi raised to 2. So, f of t is equals to 4 over 3 plus summation of n equals to 1 to infinity. Then, lalagay natin yung 16 over n pi raised to 2 minus 1 raised to n cos n pi t over 2 sa final answer. So, yung part ng 6, wait lang, palitan na lang natin ng color pala. Ba't ko binuo? So, ang part ng ito is nanggaling dito, 'di ba? Kasi, itong part na to, kasama to dun sa formula. Bali, pinalitan nyo lang yung value. Kaya, naging 4 over 3 plus yung summation ng n equals to 1 to infinity. Tapos, ito yung answer natin ngayon. Yung 16 over n pi raised to 2 is ito. Then, yung negative 1 raised to n, nakuha natin siya dahil pinagsama na natin yung dalawang ito. Tapos, since naiwan si cos n pi t over 2, lalagay natin siya dito. Example 2. Sketch the periodic function of f of t is equals to t, negative 1, less than or equal to t, then si t less than or equal to 1. So, f, parenthesis t plus 2 is equals to f of t. Within the interval of negative 3, so ito yung interval, dalawa yung interval. So, ito yung first part. Yung t daw is negative 1 tsaka 1. Negative 1 less than or equal to 1. Tsaka, yung interval na negative 3 is less than or equal to 3. Then, t is less than or equal to 3. Ngayon, i-determine natin kung ang function is odd, even, or neither function. Para malaman natin, solve muna natin yung graph. So, alam natin na ang value ay sa periodic function, meron tayong negative 1 less than or equal to 1. Then, for the interval, we have negative 3 less than or equal to 3. So, ito. Diba, sa given natin, binigay naman yung t natin, then yung negative 1 less than or equal to t, tapos yung t natin is less than or equal to 1. Then, yung t natin, ang sinabing value, yung t magiging equal to 2.
So, i-extend natin yung plot within the interval. Since in-indicate na yung plot within the interval natin is yung -3 less than or equal to t, while si t is less than or equal to 3. So, ang mangyayari, ganito yung itsura niya. Kapag in-sketch natin doon sa ating y-axis. So, yung function natin, nadidetermine natin na even function siya. Kanina kasi, odd function yung na-solve natin. Ngayon, even function siya kasi kung mapapansin natin, f of t is equals to t, then yung period natin, yung t is equals to 2. Ito ang itsura niya. So, even, since sa y-axis, yung function natin is even function. So, ngayon, isa-solve na natin yung example number 2. So, ang gagamitin natin is Fourier cosine series. Fourier cosine series, yan. So, ang formula, f of t is equals to a sub 0 over 2 plus summation of n is equals to 1 to infinity a sub n cos n pi t over L. So, take note, ang value natin sa L is 1. Ang value sa Bn ay 0. So, yan yung mga i-consider natin. So, a sub 0 is equals to 2 over L. Integral natin is 0 to L. F of t dt, then is equals dun sa 2 over 1. So, bakit naging 2 over 1? Since si L dito kanina, si L, ang value ni L ay 1. So, ngayon, since tumuwid na tayo ng equal sign, yung value na ni L dito kanina magiging 1 kasi na-substitute na natin. Tapos, t dt is equals to 2 t raised to 2 over 2. Tapos, yung integral 0 to 1. So, naging 0 to 1 kasi si L, value niya is 1. So, naging 1 na din to. From L, naging 1. Tapos, equals to 0. Ay, sorry, is equals to 1. So, tandaan natin, yung mga value ni L is makikita natin dito sa L is equals to 1. Ngayon, since tumuwid na tayo ng equal sign, ang gagawin natin, yung kaninang 2 over L is naging 2 over 1 na. Ayan yun, no? Then, yung kaninang merong integral of 0 to L, ngayon, integral of 0 to 1. So, since L yung kanina, magiging 1 na siya kasi alam na natin yung value ng L which is naging 1. Kaya, equals to 1. So, ang ginagamit natin sa example 2 is Fourier cosine series. So, a sub n is equals to 2 over L. Then, di ba, napansin natin, may integral of 0 to L. Then, f of t cos n pi t over L dt is equals to 2 over 1. Then, integral of 0 to 1 t cos n pi t over 1 dt.
So, kapag ka sinolve natin yon, magkakaroon tayo ng a sub n is equals to 2 integral of 0 to 1. So, naging 1 na to. Kasi L is equals to 1. T cos n pi t over 1 dt is equals to 2. Tapos, parenthesis. Ito na yon yung may diff and int. So, t is equals t over, ang tawag dito, n pi. Tapos, sin n pi t. Ito yun. Since positive t, yan. Ngayon, ipa-plus natin yung 1 over n pi raised to 2 cos n pi t. So, since merong isang 1, ilalagay natin yung value na ito. Tapos, i-simplify, cancel natin to. So, naging 2, parenthesis 1 over n pi. Cancel natin yung sin n pi. Tapos, pagsamahin natin yung cos n pi is negative 1n siya. Pero pag cos lang, 1 yung value. So, yan, mapagsama natin siya. Ngayon, positive, negative, pero pareho yung itsura. Sa sign lang nagkaiba. So, magiging negative. So, kapag sinimplify natin tong linya na to, magiging 2 over yung n pi raised to 2, tapos parenthesis, negative 1 raised to n minus 1. So, ayan yun. Ito yun. Yung dalawa. Ito, oh. Yung negative 1 and, wait lang, highlight natin ng yellow. Diba, si cos n pi, ang simplified niya is negative 1 raised to n. So, ayan yun. Negative 1 raised to n. Ngayon, si 1, nanggaling siya kay cos 0. So, si 1 kay cos 0. Nagkaroon siya ng negative kasi si cos is may negative. Ito, yung sign. So, negative 1. So, pag sinimplify natin, so, itong part na to, makikita to sa formula. Tapos, itong answer dito is ito yon. So, yung answer natin, yung final answer natin is 2 over n pi raised to 2, parenthesis negative 1 raised to n minus 1, tapos cos n pi t. So, itong cos n pi t, kasama to sa formula. Pati itong nasa unahan. So, yan yung magiging final answer dito sa example number 2. So, example 3, sketch the periodic function f of t is equals to negative t, negative pi, less than or equal to t, then t is less than or equal to pi. So, f parenthesis t plus 2 pi is equals to f of t within the interval of negative 3 pi less than or equal to t, then t is less than or equal to 3 pi. So, determine whether the function is odd.
even, or neither function. Hence, find the Fourier series of the function. So, next natin. Una, i-sketch muna natin yung f of t is equals to negative t, then negative pi is less than or equal to t, then ct is less than or equal to pi. Then, after nun, yung t natin, ang equivalent niya is 2 pi. So, ang mga kailangan nating tandaan dito and i-take note sa um, problem is yung f of t niya is equals to negative t, wherein meron tayong negative pi and pi. Tapos, yung t daw ay equal to 2 pi. So, yun yung value. Then, in terms naman dun sa interval, we have negative 3 pi less than or equal to t. Then, si t is less than or equal to 3 pi. So, para maano natin, i-sketch muna natin siya sa graph para malaman natin kung anong klaseng function siya, kung even ba siya, odd ba siya, or neither of the two function. So, since kung natatandaan natin dun sa solution natin kanina, 'di ba, even yung sinolve natin. Ngayon, odd function naman. So, ito yung itsura ng graph natin. So, meron tayong f of t is equals to negative t. Then, nandyan yung negative pi less than t. Then, yung t natin less than yung pi. So, ito yung itsura ng graph natin kapag plinat na. So, we have here Fourier series. So, this can be obtained using Fourier sine series since ito yung formula natin for Fourier sine series. Sorry, naglag yung laptop. So, um, yung formula natin, f of t is equals to summation of n equals to 1 to infinity, b sub n sine n pi t over L. Diba? Tandaan natin, yung value ng L for example number 3 is equivalent to pi. So, every time makakita tayo ng L, kapag ka magsasubstitute tayo, ang value na ilalagay natin for L is equivalent to pi. So, yung a sub 0 natin is 0 and yung a sub n is also 0. So, using tabular method, meron tayong b sub n is equals to 2 over L. Then, integral of 0 to L, f of t sine, then n pi t over L dt. So, ngayon, pag sinubstitute natin, diba, sabi natin, ang value ni L is magiging pi kasi L is equals to pi. So, lagyan natin ng palatandaan. So, ito yung L natin, ito yung L, then ito yung L. Ngayon, isa-substitute na natin yung value niya, which is yung pi. So, ito, from 2 over L, magiging 2 over pi. Then, from integral 0 to L, magiging integral 0 to pi. Then, from sine n pi t over L, magiging
sin n pi t over pi dt na. So, na-substitute na natin yung value. So, next naman, ngayon, b sub n is equals to 2 over 5, then 0 to pi, negative t sin nt dt is equals to, ito na yung ilalagay na natin yung kabilang part ng formula. So, t over n cos nt, negative 1 over 2 raised to 2 sin nt, then integral from 0 to pi. So, palitan na natin yung mga value. Si negative 1 over n cos nt is nakuha natin siya dun sa negative t, which is ito. So, i-highlight natin siya ng yellow para alam nyo kung saan natin nakuha. Then, now, si negative 1 over n2 sin nt is nakuha natin sa negative, negative 1. So, ayun yun. Orange pala to. So, para ma-distinguish nyo kung paano nakuha. So, wait lang. Natin siyang orange. Yan. So, since alam na natin na si t over n cos nt is nakuha natin from positive and negative t, while si negative 1, so ngayon, since isi-simplify na natin, nandito na tayo sa 2 over pi, then pi over n cos n pi minus 1 over 2. Itong dalawang to, since same sila, so pwede na natin sila i-pagsama or as 1. So, lagyan natin ng highlight na red. Ayaw. So, yan. So, since pareho silang negative 1 over n raised to 2 sin n pi, so, pwede na natin silang gawing as 1. Kaya may equals to 0 dito. While ito namang si cos n pi, pwede na natin siyang i-simplify as, wait lang, pwede natin siyang i-simplify as negative 1 raised to n. Ito. So, etong part na to, ngayon, since nawala na tong negative 1 over n raised to 2 sin n pi na dalawa, so wala na yan. So, equals to 0 na pareho. While si cos n pi is equals to negative 1 raised to n. Ang natira na lang sa equation natin is si 2 over pi. So, ang answer natin dito is magiging 2 over n, then parenthesis negative 1 raised to n. So, ito na yung pinaka
answer natin for example number 3. Ngayon, substitute natin siya or ilalagay natin siya dun sa formula. Magiging f of t is equals to summation of n is equals to 1 to infinity. Then 2 over n, parenthesis negative 1 raised to n sine nt. Since naka-sine nt siya dito. So, ito yon yung magiging final answer natin. So, ito, assignment ninyo to. Sketch the periodic function. So, ito, ano lang to, para ma-practice kayo sa pagsosolve. So, ayun yung answer. Nakakita pala. So, saglit lang naman siya. Ito naman yung Fourier sine transform. Ito yung deeper understanding, di ba kanina, Fourier sine and Fourier cosine. Yung sa odd function and even function natin. Ngayon, ito yung mas complicated. Wherein, Fourier sine transform and Fourier cosine transform. So, eto, nilagay ko yung lahat ng steps na kung paano siya ma-solve. Though, hindi naman natin kailangan to. Hindi na natin to i-discuss kasi ang focus natin for this chapter is yung Fourier sine, Fourier cosine, and Fourier series. Tapos, yung touch ng ito, yung mga touch lang ng examples. Para ma-familiarize nyo lang yung Fourier sine transform, kung paano siya sinusolve. So, ito may mga square root, may mga lambda, then may integration and summation. Halo-halo siya. So, halagay naman yung complete solution. So, kung gusto niyo lang aralin, pwede. And kung gusto nyong i-practice, though hindi naman natin talaga to isasama sa coverage for exams and quizzes. So, yan. Naglagay ako ng madaming formulas and solutions ng example para for further studies. So, ito yung pangatlo sa kailangan natin, which is yung half-range series nating tinatawag. Pwede natin siyang i-expand sa even function. So, yun yung paggamit natin ng cosine series. Then, sa odd function, yung paggamit natin ng Fourier sine series. So, example, i-sketch natin yung f of t is equals to t. So, 0 is less than to t, then si t is less than to 2. So, ang itsura ng graph niya is pataas. Since hanggang 2. So, di ba ito, nag-start daw tayo kay 0, di ba? So, ito si 0. Ngayon, since ito pa lang si 1, hindi tayo dito hihinto. Kaya dito tayo nag-plot sa 2 at 2 since hanggang 2 yung kailangan natin. So, 2, 2. So, dito yung point niya. So, para mas magets natin, so, ito yung 2. Then, ito yung point ng 2. Kaya, dyan siya nag-line or nag-plot. So, ito naman, yung expansion ng function ng f of t is equals to t. 0, 0 less than t, then yung t less than 2. So, ganun ulit. Pero, mapapansin natin, magkaiba na sila. Dahil, kapag yung isa, even function, so take note na lang natin. So, pag even function, yung pag-expand natin is sa y-axis. So, y-axis. While kapag ka-odd function, so dito sa right side, yung pag-plot natin is about dun sa origin.
So, para mas maintindihan natin, pag sinabi nating even function yung ipa-plot natin, sa y-axis tayo magpa-plot. Kaya ang itsura niya, 'di ba, 2 at 2 pa rin naman. So, ito yung -2. So, pagka diniretso natin, dun pa rin naman siya. Tapos, nakatapat pa rin naman siya. Then, sa kabilang side, ganun din. So, 2. Then, ito, 2. So, 'di ba? Ayan, nakita natin sa y-axis. Well, kapag ka sa odd function, sa origin siya manggagaling. So, ibig sabihin, so ito yung 2, ito yung 2. Ngayon, kabilang side nito or yung origin niya, ito yung 2, ito yung -2. Kabilaan sila. Well, ito, from -2, then +2 sa y-axis. So, example number 5, ito yung mga pagpa-plot na. So, find the half range Fourier series for the function of 0, less than t less than 2, using yung even function and odd function expansion daw. So, ang magiging itsura ng graph is pa-W, pag ganito siya, so, pag ganyan, yung magiging itsura ng graph natin or ng pagpa-plot natin. So, ayun lang naman for half-range Fourier series function. So, hanggang dito lang yung aaralin natin. So, ayun. Thank you.